Paano kung may marinig kang boses sa loob ng bahay mo? Hindi galing sa nanay mo o sa kapatid mo, kundi sa isang bagay na hindi mo nakikita. Isang espiritu na may galit pala sa pamilya mo. Hindi ito horror movie o urban legend lang. Ito ang kwento ng Bell family, isang normal na pamilya na sinira ng isang entity o evil spirit na hanggang ngayon hindi pa rin may paliwanag. 1817, Tennessee. Nagsimula ang lahat nang makakita si John Bell ng kakaibang hayop sa cornfield niya. Parang aso, pero iba ang ulo. Sinubukan niyang barilin, pero biglang naglaho kaagad. After nun, nagsimula na ang bangungot. Sa gabi, parang may naririnig silang daga na ngumangat-ngat sa kama. Aso na nag-aaway. At mga kadena na parang kinakaladkad sa sahig. Meron din na isang beses hinahatak ang kumot ng mga bata habang natutulog. Sinasampal, kinukurot, at hinahatak umano ang buhok nila. Lahat ng to, walang nakikitang tao. Ang pinaka-target ng entity ay si Betsy Bell, ang bunso. Grabe ang ginawa sa kanya. Binugbog siya hanggang mawalan ng malay. Nagiiwan din ng marka at pasa sa katawan niya. Hindi lang takot ang naramdaman ni Betsy. Literal na physical abuse ang na-experience niya. At ang daming nakakita, kaya mas lalong natakot pati ang mga kakilala nila. Nung na-engage si Betsy sa kapitbahay nilang si Joshua Gardner, inasar at ginulo ng spirit ang dalawa paulit-ulit. Walang tigil na harassment hanggang sa hindi na kinain ni Betsy at nakipaghiwalay siya noong 1821. Parang gusto talaga ng entity o evil spirit na masira sila. Pagkatapos nun, lumipat ang focus ng entity direkta sa tatay niya. Sobrang kumalat sa buong syudad nila ang nangyari kay Betsy. Na pati si General Andrew Jackson pumunta mula Nashville para i-check kung totoo. Habang papunta sila sa farm, biglang tumigil yung sasakyan nila. Parang nakadikit sa lupa. Hindi gumagalaw kahit anong gawin nila. Makalipas ng ilang minuto, may narinig silang boses ng espiritu. Parang metallic na boses. At sabi, "Sige General, paandarin nyo na ulit. At babalikan ko kayo mamayang gabi." Kinagabihan, yung mga tao ni Jackson binugbog, tinusok ng parang invisible na karayom, at hindi na kinaya ni Jackson. Umalis siya at sinabi, "Mas gugustuhin ko pang kalabanin buong British Army kaysa harapin yang Bell Witch." Kalaunan, ipinakilala ng entity ang sarili niya bilang Kate, na konektado raw sa kapitbahay nilang si Kate Butts. At malinaw ang plano niya, patayin si John Bell. Noong December 1820, biglang naging parang wala sa sarili si John. Sobrang nanghina at halos hindi na gumagalaw. Nakita ng anak niya sa medicine cabinet, may isang bote na may kakaibang likido
parang may usok. Pinaritan nito yung totoong gamot ng tatay niya. Maya-maya, biglang nakarinig sila ng sigaw galing sa entity. Ako ang nagbigay sa kanya ng matinding dose kagabi. Ngayon, tapos na siya. Yun umano ang mga narinig nila nung gabi habang hinang-hina ang kanilang ama. Kinabukasan, namatay si John Bell. At habang burol niya, yung spirito umano ay kumakanta pa ng bastos na drinking songs. Hindi doon natapos. Nangako ang espiritu na babalik siya every few decades. May mga naitalang pagbalik daw noong 1828 at umano'y 1935. Bago natin tapusin ang kwento, kilalanin natin kung sino ba talaga ang spirit na yun. Sino ba talaga si Kate? Spirit ba siya na nagre-revenge o ginamit siya ng isang witch para makapaghigante? Ayon sa legend, kahit sinabi ng spirit na siya si Kate, inaangkin din niya na isa siyang Native American spirit. O minsan, grupo daw sila ng mga spirits. Pero yung pinakakumalat na kwento, si Kate Butts talaga ang may kinalaman. Dahil umano sa alitan nila ni John Bell. Si Mary Kate Butts, isang babae na nakatira malapit sa farm ng Bells. Kilala siya bilang kakaiba, mysterious, independent, yung tipong hindi sumusunod sa norms. At dahil dito, sa panahon na sobrang superstitious ang mga tao, binansagan siyang mangkukulam. Ang pinaka-common na theory, dinaya raw siya ni John Bell sa lupa o negosyo. Galit na galit si Kate at sinasabing nangako siya bago mamatay, namumultuhin niya si John Bell at buong pamilya nito. Pero ito ang mas creepy. Ayon sa records, mas matagal pang nabuhay si Kate Butts kaysa kay John Bell. Namatay siya around 1846. Kaya may theory na hindi siya multo, kundi buhay na mangkukulam na nagpadala ng spirit o demonyo sa Bell family habang buhay pa siya. Mas lalong naging intense kasi ayon sa kwento, posibleng kamag-anak umano pa siya ni Lucy Bell, ang asawa ni John. Ibig sabihin, hindi lang simpleng alitan. Pamilya na ang involved. At ang ugali ng spirit ay galit na galit sa mag-ama. Pero kay Lucy Bell, mabait siya. Kumakanta pa daw siya ng mga sweet songs habang nagluluto si Lucy. Parang hindi siya totally masama, pero hindi rin normal. At kung may matututunan man tayo sa kwentong ito, psychological man o spiritual lang ang nangyari, isa lang ang malinaw. Maging mabuti o pure parate ang intensyon natin sa kapwa. Parating itrato natin ng tama ang ating kapwa. Dahil ayon sa kwento, nagsimula ang lahat ng maloko si Kate Butts sa lupa ni John Bell. Mali at isang panlalamang. At doon nagsimula ang galit na hindi na tumigil.
at ikinasira ng pamilya ni John. Kaya matuto kang maging mabuti kasi hindi mo alam ang inapi o niloko mo pala ay isang mangkukulam.